Magandang araw po mga boss at welcome back po dito sa ating channel. Sa video ito ay meron po tayong isi-share itong pinupull out po natin na gantry skew motor ng RTJ. Yan po yung mga mechanical po na nag-assist po sa atin na mag-pull out sa motor na yan kasi mabibigat po. Pero una po sa kanila ay nauna na po tayo na umatake dyan kasi yung mga wirings connections ay pinupull out po natin, tinatanggal, pero bago po ay pinipicturan po natin para naman hindi na rin tayo maligaw pag ibalik natin yung mga koneksyon. Yan po yung mga koneksyon na pinicturan po natin kasi yung motor na yan ay nung bigla na pong may lumabas na usok galing sa ilalim at hindi na rin siya nagfunction, nasunog ata yan. Malaman natin yan mamaya pag binuksan natin yan mga boss. Yan po, medyo marami-rami po yung mga connection dyan kasi kaya pinicturan po natin para pagbalik ay papaayos po natin yung motor na yan, pa-rewind, hindi na tayo maligaw. Yan po yung kinakadiagram po niya mga boss sa connection. At pagtapos natin ay pumalit na po yung mga mechanical at sila na po yung nagtanggal po ng motor na yan kasi mabigat po yan mga boss. At kinarga natin sa forklift at dinala na po doon sa shop para doon natin buksan, dismantle natin yan para malaman natin kung anong nangyari yan sa loob, bakit may usok na lumabas at hindi na siya nagfunction mga boss. Yan po yung diagram na yan sa connection. At ito naman yung pinicturan ko sa yung mga ibang connection po niyan, mga wire, kasi tinanggal ko po niyan para hindi tayo maligaw. Pagbalik niyan mayroon tayong reference mga boss. Yan po yung kanyang 3-phase na UPW sa kanyang motor. Meron siyang connection sa brake, meron siyang thermostat doon sa ilalim ng motor, kaya medyo marami-rami din. Tsaka nasa loob dyan yung kanyang DC module na supply sa brake, at meron pa siyang maraming function yung nakapaloob doon sa DC module na boss. Yan po ay yung dalawa na yan ay yan po yung SSR, yung solid state relay. Yan po yung drive po, parang relay po siya na mag-connect yun sa dalawang phase sa motor. Yung isa ay sa gitna ay nakadiretso na po, yung sa dalawang gilid lang yung nakadaan yan sa SSR. Pag nag-on yan ay diretso na po yung kurente papunta sa motor. Yan po yung ginalaw ko yung wire ng brake. Itong yellow naman ay ito yung sa thermostat. Open po sa mga boss yung thermostat. Tsaka yung kanyang nangyari dyan ay nakadaan po dyan yung supply ng module na nagsusupply ng brake. Kaya hindi po maabot sa module yung supply, kaya hindi nag-open yung brake. Then nasunog na yung motor kasi may mga bypass na po dun sa hindi na po siya diretso na po yung kanyang kuryente na boss. Yan po, tinistiran ko po yung kanyang brake ay okay naman. Yung brake niya ay yung winding ng brake ay okay naman po mga boss. At ito naman yung UBW, yung dalawang phase na yan po, totally putol na po siya mga boss. Yan, oil na po siya, wala na po siyang connection kasi sunog na sunog po siya, parang sinilapan po yung sa ilalim mga boss itim na itim, sunog po siya. Kaya nga ipapaliwide po siya bago ibalik doon sa unit. Yan po, pag yung SSR ay sinusuplayan na po yan ng 3 to hindi ko na basta mababa lang po yung supply ng DC, tapos mag-trigger na po yung kanyang pag-out mga boss. Yan po yung yellow, yung galing thermostat. Yan po yung DC module na marami po siyang function.
asal, at saka nasa puwitan ng motor. Ito po yung brake coil. Hanggang dito lang po yung sisir ko sa inyo at thank you very much.